Mga ka-TH, isipin ninyo ito. Marami na kayong araw o linggong naghukay, pagod, puyat at pawisan. At sa gitna ng inyong paghuhukay, biglang may matigas na bagay na tatama sa inyong pala. Akala mo ay ordinaryong bato lang, pero nang linisin mo ang paligid, lilitaw ang isang bilog na semento. At ang mas nakakapagtaka pa, sa loob ng sementong ito ay may mga nakabaon at sadyang inayos na mga bato. Nakahukay ka na ba ng ganito? Isang sementong pabilog pero puno ng mga bato sa loob? Marami sa atin ang nag-aakala na ito ay natural na pormasyon lamang ng lupa o kaya naman ay natuyong semento mula sa kung anong lumang istruktura. Pero ang totoo mga ka-TH, wag na wag ninyo itong babaliwalain. Ang pormasyong ito ay hindi isang basura o aksidente lamang. Ito ay isang international marker o isang selyo na iniwan ng mga sundalong Hapon noon. Kaya sa video na ito, dadaanan natin sa ating sariling pagbasa at pagsusuri kung ano nga ba ang totoong ibig sabihin ng pormasyon na ito, kung paano ito tamang basahin, at kung paano ito magiging susi sa pagtuklas sa kayamanan ni Yamashita. Ano nga ba ang cemented aggregate marker na ito? Para sa ating malalimang pagsusuri, alamin muna natin kung ano nga ba ang istruktura na ito na tinatawag ng iba bilang cemented aggregate marker. Noong panahon ng digmaan, ang mga sundalong Hapon ay gumagamit ng iba't ibang malikhaing paraan upang itago ang kanilang mga deposito. Hindi sila basta-basta nagbaon sa lupa. Gumamit sila ng mga natural na materyales na madaling makuha sa paligid, gaya ng semento na hinaluan ng mga bato mula sa ilog o tinatawag nating river stones. O kaya naman ay mga matitigas na bato mula sa bundok o mountain rocks. Ngayon ay bakit nila hinaluan ng mga bato ang semento? Una, para ito ay tumigas ng husto at magsilbing matibay na proteksyon sa kung anuman ang nasa ilalim nito. Pangalawa, para magmukha itong natural na bahagi ng kapaligiran upang hindi madaling mapansin ng mga ordinaryong tao. Ngayon ay bakit hugis bilog? Sa larangan ng paghahanap ng mga deposito, ang hugis bilog ay may napakalaking kahulugan. Madalas ang hugis na ito ay sumisimbolo sa tinatawag na 0 point. Kapag sinabing 0 point, ito na ang mismong lokasyon ng entry point, shaft o ang mismong lagusan pababa sa tunnel kung saan nakatago ang kayamanan ni Yamashita. Kaya kapag nakatagpo ka ng perpektong bilog na semento na may mga bato, isang malaking hudyat ito na nasa tamang landas ka at nasa ibabaw ka na mismo ng target. Ngayon, paano basahin ang mga bato sa loob? Ang sekreto ng markang ito ay hindi lamang sa hugis bilog na semento, kundi nasa tamang pagbasa sa mga bato na nakabaon sa loob nito. Ang mga sundalong Hapon ay hindi random na naglagay ng mga bato rito. Bawat bato ay may kwento at direksyon na itinuturo. Kaya meron tayong tatlong paraan kung paano natin ito babasahin batay po sa aking sariling pag-analyze. Ang una ay hanapin ang tinatawag nating odd one out o ang kakaibang bato sa grupo. Kung susuriin mong mabuti ang bilog na semento, mapapansin mo na halos magkakapareho ang kulay at uri ng mga bato. Halimbawa, lahat sila ay maitim na bato mula sa ilog. Ngunit kung may nakita kang isang bato na naiiba ang kulay, tulad ng isang puting quartz o kaya ay isang
batong may kakaibang hugis at kislap, iyon ang iyong dapat tutukan. Ang kakaibang bato na ito ay hindi aksidenteng napasama roon. Ito ay nagsisilbing isang pointer o tagapagturo ng direksyon. Kaya tignan mo kung saan nakaturo ang matalas na bahagi ng batong ito dahil doon mo dapat ipagpatuloy ang paghahanap o paghukay. Pangalawa, kailangan nating bilangin ang mga bato o ang tinatawag na count the stones. Sa mga ginagamit na sistema ng mga sundalong Hapon, ang bilang ng mga bato sa loob ng semento ay maaaring direktang tumutukoy sa lalim ng deposito o sa susunod na hudyat. Halimbawa, kung sa loob ng selyong semento ay may eksaktong 5 bato na sadyang inihanay, maaari itong mga hulugan na may 5 metro o 5 talambakan pa ang kailangan mong hukayin bago mo marating ang mismong deposito. Ang bawat bilang ay may katumbas na sukat, kaya napakahalaga na huwag mong babasagin agad ang semento nang hindi ito binibilang. Hindi binibilang ang mga batong nakabaon dito. Ang pangatlo, suriin ang formasyon sa loob ng formasyon o formation within a formation. Tingnan ng maigi kung ang pagkakaayos ba ng mga bato sa loob ng bilog ay bumubuo ng isang partikular na hugis. Minsan ang mga bato ay nakaayos sa hugis tatsulok o triangle na maaaring tumutukoy sa isang direksyon o sa 3 magkakaibang punto. Kung ito naman ay bumubuo ng tila hugis arrow o palaso, malinaw na itinuturo nito ang daan kung saan ang sunod na galaw. May mga pagkakataon din na ang mga bato ay bumubuo ng mga titik o letra na may partikular na kahulugan sa operasyon ng paghuhukay. Napakahalaga na rin na matukoy natin kung anong uri ng selyo ang inyong nahukay. Dahil dito magdedepende ang iyong susunod na diskarte. Maaari itong mauri sa dalawa, kung saan ay ang tinatawag na spot marker o ang casing. Ngayon, paano natin malalaman kung ito ay isang spot marker lamang? Kung ang pabilog na semento na iyong nahukay ay maliit lamang ang sukat, halimbawa ay kasing laki lang ng bola ng basketball o mas maliit pa, ito ay itinuturing na isang spot marker. Ang pangunahing mensahe nito sa mga treasure hunter ay simple lang. Dito mismo ang hukay. Sinisiguro nito sa iyo na hindi ka naliligaw at tinatayuan mo ang tamang vertical shaft o daan pababa. Sa kabilang banda naman, paano naman kung ito ay isang casing o tinatawag nating concrete cup? Kung ang pabilog na semento ay malaki, malapad at tila sumasakop sa kabuuan ng iyong hukay, ito ay hindi na lamang basta marker. Ito ay isang concrete cup o ang mismong takip ng isang vault, silid o tunnel kung saan nakalagay ang kayamanan ni Yamashita. Ang mga bato na inihalo sa loob nito ay nagsisilbing reinforcement o pampatibay. Inilagay ito ng mga sundalong Hapon para maging napakahirap nitong sirain, basagin o pasukin ng sinumang magtatangkang kumuha sa deposito ng walang tamang kaalaman. Ang pagkaalam sa pagkakaiba ng dalawang ito ay magbibigay sa iyo ng ideya kung gaano kalapit o kalalim na ang iyong target. Ngayon ay paano mo ito itutuloy? Kung makahanap ka ng ganitong formasyon sa iyong site, huwag kang magpadalos-dalos. Meron tayong mga praktikal at mahalagang hakbang na dapat mong gawin bago gumawa ng anumang aksyon. Una, huwag mo ito agad na babasagin ng mabilisan. Alam ko
na dahil sa pananabik, ang unang instinct ng marami ay paluin agad ito ng maso o bareta para makita ang nasa ilalim. Ngunit kung gagawin mo ito, maaari mong masira ang mismong markang nagtuturo ng direksyon. Ang dapat mong gawin ay linisin muna ng gusto ang ibabaw ng semento. Suriin ito gamit ang top view o ang pagtingin mula sa itaas. Kumuha ka ng malinaw na litrato o larawan bago ito galawin o bago ito mabago ang anyo. Ang litratong ito ay maaari mong pag-aralan ng paulit-ulit kapag ikaw ay nagpapahinga na upang makita ang mga anggulo na hindi mo napansin noong una. Ang ikalawa, ang pag-check sa mga tinatawag na vents o maliliit na butas. Bago ka magpatuloy sa pagbasag o pag-alis sa semento, tingnan ng maigi ang paligid at ilalim nito kung may maliliit na butas o singawan. Ang mga butas na ito ay maaaring daluyan ng hangin o gas mula sa ilalim. O mas mapanganib, maaari itong bahagi ng isang trap o patibong na iniwan ng mga sundalong Hapon. Ang pagiging maingat sa bahaging ito ay magliligtas sa iyo at sa iyong mga kasamahan sa anumang kapahamakan sa loob ng site. At sa kabuuan, tandaan natin mga ka-TH, nasa larangang ito, bawat kakaibang bagay na ating nahuhukay ay may layunin. Ang pabilog na semento na may mga bato sa loob ay hindi lang basta isang hadlang sa inyong paghuhukay. Ito ay nagsisilbing isang mapa sa loob ng bato. Ito ay nagpapatunay na ang mga sundalong Hapon ay nag-iwan ng mga sistematiko at matatalinong gabay para sa kanilang mga deposito. Ang kailangan lang natin ay tamang pagsusuri, pasensya at matalas na mata sa bawat detalye upang makuha ang tamang direksyon patungo sa kayamanan ni Yamashita. Ikaw, o mga ka-TH, nakakita na ba kayo ng ganitong formasyon o selyo sa inyong site? Anong kulay at anong uri ng mga bato ang nakita mo sa loob nito? I-comment lamang ang inyong karanasan sa ibaba para mapag-aralan natin ito. At dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.